Hindi na talaga ako natutuwa, Jerry. 3 taon na ako rito. Nandito pa rin ako sa pagbabasa ng maliliit na reports, pagkuha ng maliliit na balita. Parang ang hindi pa balita to. Ang ikli ng screen time ko. Paano ako makikilala ng mga tao? Frustrated na reklamo ni Livina sa kanyang cameraman, kaibigan at schoolmate simula high school na si Jerry. Pabalik-balik si Livina sa harap ng kamera. Palagi na lang ganoon kadaling natatapos ang pagre-report niya sa labas. At minsan pa, mga simpleng coverage lang ang ibinibigay sa kanya. Abala na si Jerry sa pag-pack up, pero siya, frustrated pa rin sa daloy ng trabaho na mayroon siya. Napabuntong hininga si Jerry. Livina, isa kang mahusay na newscaster. Meron kang talento. Alam naming lahat yon. Pero bago ka pa lang sa industry. 3 taon pa lang ang experience mo. Nating 2. Wala ka talagang maaasahang promotion agad dito. Ganito talaga sa mundong pinasok natin. Hindi ako naniniwala. Hindi ko lang maipakita ang best ko kasi nga hanggang dito lang ako. Reklamo ni Livina at naglakad papunta sa sasakyan. Alam mo, high school pa lang tayo kung gaano ako ka-competitive, Jerry. Handa na ako para sa higit pa. Hindi ako magsasalita ng ganito kung alam kong hindi ako magaling. Dapat makakuha ako ng promotion. Hindi ako dapat ma-stuck sa parehong posisyon dahil lang sa wala kong 1 toneladang karanasan. Nagpatuloy pa si Livina sa pagrarant. Saka ko lang ma-enjoy ang success at ma-reach ang peak kapag matanda na ako? Bakit hindi ngayon? Dapat mga fresh at bagong ginagawa nilang news anchor sa station para kahit bata, manonood sa mga binabalita nila. Pinaandar na ni Jerry ang sasakyan. Pero ang matatanda, hindi sineseryoso ang mga bata. At sino bang madalas manood ng mga balita sa TV? Hindi ba't ang mga matatanda rin naman? Tanggapin mo na lang kasi, Livina. Hindi ito tungkol sa kung gaano ka sobrang ka-hardworking na tao. Napailing si Jerry. Sa industry natin, may kanya-kanyang oras at timing para mapansin. Yung iba nga dyan, 10 years, 15 years, hindi pa sila ma-promote kahit anong gawin nila. Ka-level lang din natin hanggang ngayon. Kaya ang mga kayod kalbaw talaga ang mga tiyak na napopromote. Kaso yun nga lang, sa daming kailangang patunayan, matanda na kung kailang nakaabot na sa tuktok. Rookie ka pa lang, Livina. Kahit sabihin natin kung gaano ka kagaling, wala tayong magagawa. Wala akong pakialam sa mga taon. Gusto kong nasa screen, Jerry. Yung matagal na exposure. Gusto ko akong namamahala. Hindi nagbabasa ng ilang teleprompter sa loob lang ng ilang minuto. Gusto kong maging anchor. Gusto kong makita dahil sila lang ang nakikilala ng mga tao. Umiling ang binata. Hindi ganun kadali yun, Livina. Hindi basta-bastang nagbibigay ng promotion ng management. Nanganganib na ang prangkisa ng station natin. Kailangan mong patunayan ng iyong sarili. Kung gusto mong ma-promote, kailangan mong maging magaling. Magpadala ka sa mga labanan sa Mindanao o mga buwis-buhay na coverage. Kaso hindi mo sigurado kung mabubuhay ka ba o hindi. Saka takot ka sa mga ganun, hindi ba? Ayoko rin yun sa'yo. Baka mapahama ka lang. Pero may isa pang paraan. Pwede kang humingi ng tulong kung may kapit ka pa sa loob. Ganun lang yun. Naramdaman ni Livina na lumubog ang kanyang puso. Tulong? Anong ibig mong sabihin? Sisip-sip ako sa mga boss? Saglit na nag-alinlangan si Jerry, saka mahinang nagsalita. Mas may grabe pa sa mga sip-sip ka mo. Sinasabi ko lang, kung gusto mong mabilis na ma-promote, malinis na paraan pero matagal. Maruming paraan pero mabilis. Alin ang gusto mo ron? Siguro naman may naririnig kang usap-usapan sa station. Nanlaki ang mga mata ni Livina. May mga naririnig akong ganon, pero hindi lang din naman sa station natin. Kahit sa iba't ibang klase ng trabaho, may mga ganon. Pero kung totoo man, hindi ko gagawin yon. Hindi ko ibibigay ang katawan ko para lang ma-promote. Desperado ako pero iniingatan ko pa rin naman ang dignidad ko, no? Hindi ko ibibigay sa hindi ko asawa ang perlas ng silanganan. Natawa naman at nagkibit balikat si Jerry. Alam kong hindi mo gagawin yan. At napapanatag akong hindi mo naiisip. Naiinis din ako sa ganyang kalakaran. Napailing si Livina. Hindi ako desperado para dyan, Jerry. Gusto kong ma-promote pero sa sarili kong paghihirap. Gusto kong gawin sa tamang paraan. Gusto kong mga kakayahan ko ang mapansin ng mga tao. Kung gayon, maghanda ka sa mas mahabang journey, Livina. Sabi ni Jerry at lumingon sa kanya. Maghintay ka ng turn mo. Ganun lang yun. Mapaklang tumawa si Livina.
Hindi ako makapaghintay ng turn ko. Hindi ko kayang tumayo na lang dito habang nagbabasa ng nakakainip na balita. Pinapanood ang iba na umakyat habang nananatili akong nakatigil dito. Kailangan kong mapansin. Kailangan kong magpapansin. Kailangan ko ng big break para makita nila kung ano talagang kaya kong gawin. Hindi madali. Mahirap na industry ang pinasok nating dalawa. Saad ni Jerry sa kanya. Kailangan mong gumawa ng pangalan para sa sarili mo kahit paano. Ngunit hindi yun nangangahulugan na pwede mong madaliin ang lahat. Ayaw naman ni Livina na magmadali. Kaso, masyado siyang pinipressure ng mga taong nasa paligid niya. Kaya kahit pangarap niya, gusto niyang madaliin na lang din. Wala akong oras, Jerry. Mahina niyang sabi. Alam mo naman ang sitwasyon ko sa pamilya ko. May kailangan akong patunayan sa aking mga magulang. Pabor na pabor sila sa tunay nilang anak simula nang bumalik si Clara. At akong ampun lang nila, baliwala na lang. Hindi ko nga alam kung anak pa ba ang turing sa akin. Palagi kong nararamdaman na hindi ako sapat. Kung hindi ko ipapakita sa kanila na kaya kong magtagumpay sa larangang ipinaglalaban ko, iisipin nilang sinasayang ko lang ang investment nila sa akin. Napayo ko si Livina, ang mga magulang na umampun lang sa kanyang kahinaan niya. Hindi niya kasi talaga mahanap ang sarili kung ano ang kanyang silbi sa pamilya na kumupkup sa kanya. Sumunod naman si Livina sa lahat ng gusto ng mga ito kahit labag pa sa kanyang kalooban dahil buong buhay na ipinapamukha sa kanya na isa lamang siyang ampon. Bawat gagawin ng mga ito para sa kanya, kailangan niyang tanawin bilang utang na loob. Isa lang ang sinuway ni Livina. Nang pinag-aral siya ng mga magulang niya, sinabi niyang accountancy ang kanyang kinukuha. Pero mas communication ang pilit niyang tinapos dahil yon ang kanyang gusto. Pakiramdam niya kasi, kung palagi na lang siyang susunod sa mga magulang niyang diktador, walang mangyayari sa buhay ni Livina. Habang buhay lang siyang magiging malungkot, inabot ni Jerry ang kanyang kamay. Gusto mong ipakita sa kanila na magaling ka rin. Pero wag mong masyadong i-pressure ang sarili mo. Mahirap ang trabaho at madali kang lalamunin ng sistema kung hindi ka mag-iingat. Napakagatlabi si Livina. Kailangan ko lang ng isang break, isang pagkakataon para patunayan sa lahat na kaya kong maging magaling. Ayokong palagi na lang ganito. Gusto ko ng recognition sa larangan na to dahil hindi ko yun makuha sa mga taong nagpalaki sa akin. Pagkatapos nila sa labas, dumiretso na sila sa station para gawin ang ibang trabaho. Nang time na mag-uwian, nagpahatid na siya kay Jerry. 2 oras ang biyahe pero ayaw siyang hayaan ng mga magulang niya na kumuha ng sariling kondo malapit sa station. Mangupahan ka na lang. Trip ka talaga pahirapan ng mga magulang mo, no? Pagod ka na nga sa trabaho, pagod ka pa sa biyahe. Medyo naiinis na sabi ni Jerry. May 1 kwarto sa kondo ko. Upahan mo na lang. Malungkot siyang napangiti. Hindi pa ako makakaalis. Ayokong masumbatan. Saka na siguro kapag na-promote na ako. Saka kahit tumipat man ako, guguluhin pa rin nila ako. Kasi nga, malaki ang nagastos nila sa akin nang kinupkup nila ako. Hindi sila papayag na hindi ako mapapakinabangan. Napabuntong hininga si Jerry. Isa lang ang solusyon mo dyan. Ano naman? Tanong ni Livina. Ngumisi naman ito. Mag-asawa ka na lang. Mahina siyang tumawa. Asawa? Saan naman ako hahanap? No boyfriend since birth nga ako. Sandali namang natahimik si Jerry pero muli ring nagsalita. Ako! Pwede ako. Gamitin mo ako. Magpakasal tayo. Ano, gusto mo? Malakas na tumawa si Livina sa mungkahi ng kanyang kaibigan. Gusto niyang maayos ang lahat sa pamilya niya, pero hindi naman siya ganoon kadesperado. Bukod doon, hindi nga lubos maisip ni Livina na may ikakasal siya kay Jerry. Nang makarating sa bahay, nagpababa na lang siya sa kanto. Ayaw niyang magtanong-tanong pang mga magulang niya kung sino ang naghahatid sa kanya. Malapit na si Livina sa gate nang makita ang isang lalaki na nakadungaw sa loob. Manong, sino po sila? Napasinghap naman ito at bahagyang napayuko. Wala. Akala ko yung hinahanap ko lang na bahay. Sige, aalis na ako. Umalis agad ang lalaki sa harap niya. Kumunot naman ang noon ni Livina. Tinanaw niyang lalaking basta na lang umalis. Kupas ng t-shirt at pantalon na suot nito. May tsinelas pero halatang mumurahin at butas pang ilalim. Naisip niyang baka construction worker lang yon sa mga pinapagawang bahay sa lugar nila. Ang weird niya.
nakamasid siya sa bahay namin. Tiningnan ni Livina ang gate at napabuntong hininga. Lagyan na siguro dapat namin to ng CCTV. Baka may mag-akit bahay pa kina mama at papa. Pumasok si Livina sa bahay nila. Naamoy niya agad ang inihaw na manok na ulam. Nang makapasok siya, medyo natigilan siya nang makita si Clara. Mukhang kababalik lang nito mula sa successful na business trip kasama ang boss nito. Livina, umuwi ka na, sabi ni Clara. Talagang kinakareer mo ang trabaho mo sa station na yon na may problema sa prangkisa. Naiinis si Livina pero itinago niya yon. Okay lang, ang mahalaga passion ko ang ginagawa ko at masaya pa rin ako. Nawala si Clara noon ng mga magulang na kumupkup sa kanya. Yun din ang dahilan kung bakit siya kinupkup ng mga ito para punan ang pagkawala ni Clara sa pamilya. Gayunpaman, nang 10 years old na si Livina, natagpuan ng mag-asawa si Clara na tunay na anak. Simula noon, palagi na lang siyang itsapuwera sa pamilya. Hindi rin siya gusto ni Clara sa simula pa lang, kaya palagi siyang napupuna at masama ang pagtrato sa kanya. At ang nakakainis pa, wala man lang ginagawa ang mga magulang nila para patigilin sa katarayan si Clara. Lahat ng damdamin at saloobin ni Livina, hindi na pinapakinggan sa bahay na yon simula nang bumalik ang tunay na anak ng mag-asawa. Halina kayo, pumunta na kayo sa lamesa, kakain na tayo, sabi ng kanyang ina na palaging sunod-sunuran sa kanilang ama. Confident namang tumayo si Clara at iniwan siya roon. Kahit kauuwi lang, dumiretso na rin muna siya sa hapagkainan. Minsan na lang silang makompleto sa pagkain dahil pareho na silang may trabaho ni Clara. Gayunpaman, pinayagan ng mga ito na tumira sa kondo ang dalaga kahit malapit lang naman ang workplace nito. Samantalang si Livina, ayaw payagan kahit matanda na siya. Iniisip kasi ng mga ito na tuwing araw ng sahod, hindi siya uuwi at kung saan lang gagamitin ang kinikita niya. Well, nitong quarter na to, may nakuha pong magandang client ang boss ko kaya pati sa pag-angat po niya kasama rin po ako. Sabi ni Clara, halatang may kumpiyansa sa sarili ang boses. Medyo challenging pong project pero okay lang kasi po malaki namang kontrata din po yon. Ang galing mo talaga, Clara, sabi ng kanilang ama at puno ng pagmamalaki ang boses. May galing ka talaga sa negosyo. Proud na proud kami sa'yo. Naramdaman ni Livina ang paninikip ng kanyang dibdib nang umupo siya sa mesa. Mas maliwanag talaga para sa mga magulang nila ang mga nagagawang achievement ni Clara. At kailanman, hindi niya narinig ang kanyang mga magulang na pinuri siya ng ganoon. I'm sure, si Clara ang magiging head sa isa sa mga department nila sa trabaho. Dagdag pa ng kanilang ina, tumaas ang mga kilay ng kanyang ama. Aba, syempre! Kanino pa ba magmamanang ano ko na yan? Sa akin lang naman. Pilit nang umiti si Livina at pilit na itinatago ang kanyang nararamdaman. Wala siyang karapatang mainggit dahil ampun lang naman siya. Hinding-hindi siya makikita ng mga ito kahit may gawin pa siyang maganda. Kumusta ang araw mo, Livina? Tanong ng kanyang ama nang sumulyap sa kanya sa unang pagkakataon ng gabing iyon. Sinubukan ni Livina nang umiti. Okay lang naman po. Nagkaroon po ako ng maikling broadcast. Kung nanood po kayo ng balita kanina, makikita niyo po ako. Maliit na part lang pero achievement na po para sa akin. Nakakuha rin po ako ng magandang feedback sa boss ko. Maganda raw po ang pagde-deliver ko ng balita. Napailing naman ito. Isang newscaster ka lang. Halos hindi ka nga matandaan ng mga tao. Wala rin iconic sa boses mo. Katamtaman pang sahod mo. Kung gumaya ka na lang kay Clara, di sana mas malaki ang kinikita mo ngayon. Sinayang mo lang ang talino mo. Hindi ko pa rin nakalimutan ang panlulokong ginawa mo. Akala namin nakatapos ka ng accountancy. Saka lang namin na malalaman na ayaw naming maging college course mo ang pinili mo. Nakagraduate ka na. Ang problema sa'yo, hindi ka marunong makinig. Napakagat labi si Livina. Ako po, kailan niyo po ako papakinggan sa mga bagay na gusto ko? Nalaki ang mga mata ng kanyang ama. Anong sinabi mo? Ano? Dahil may trabaho ka na nagmamagaling ka? Hoy, baka nakakalimutan mo. Kami ang nagpaaral sa'yo. Responsibilidad mong ibalik sa amin lahat ng paghihirap namin sa pagpapalaki sa'yo. Napayuko na lang si Livina. Hindi niya naman gustong kalimutan lahat ng mga nagawa ng mga magulang niya para sa kanya. Yun nga lang, nasasakal na rin si Livina. Palagi na lang siyang kontrolado at walang nararamdaman kahit na anong pagmamahal. Para bang binuhay siya dahil may kailangan siyang utang na dapat bayaran sa mga ito. Sinulyapan siya ng kanyang ina.
Huwag mo na sanang sagutin ng ganyan ng papa mo. Alam mo naman siyang naghirap para mapag-aral kayo. Ang sundin na nga lang siyang magagawa mo, hindi mo pa nagawa, Livina. Ano sa tingin mong mararamdaman namin? Tumaas ang boses ng kanyang ama. Wala siyang pakialam dahil wala siyang utang na loob. Puro pangarap na lang yung si Livina. Hindi iniisip kung saan siya mas kikita ng pera. Wala kang aasahan sa kanya dahil sarili lang niyang iniisip niyan. Sa bagay, hindi ko naman anak yan. Napakagatlabi si Livina. Ayaw niyang makipagtalo pero ang hirap pigilan. Hindi naman po ako nagiging makasarili. Tumatanaw din naman po ako ng utang na loob sa inyo. Kaya lang, mahal ko po ang trabaho ko, Mama, Papa. Ito po talagang hilig ko. Dito po ako masaya. Hindi po ako kumikita kasing laki ni Clara pero kumikita pa rin naman po ako. Binibigay ko rin po ang sahod ko sa inyo. May pera naman po ako sa passion ko. Napailing ang kanyang ama. Wala kaming pakialam dahil una pa lang, hindi yan ang gusto naming landas na tahakin mo. May inaasahan pa kami, Livina. Hindi mo ba naisip? Hindi ka malang nahiya. Pinag-aral ka namin kaya dapat lahat ng gusto namin susundin mo. Lahat ng ginawa namin sa'yo, responsibilidad mong ibalik. Bumagsak ang mga balikat ni Livina. Pasensya na po. Napalunok sa Livina. Naninikip ang kanyang lalamunan sa bigat ng kanilang mga salita. Ayaw niyang biguin ang mga ito ngunit parang kahit anong gawin niya, palagi siyang hindi makikita. Sumulyap sa kanya si Clara. May kaunting ngisi ito sa mga labi pero hindi na nagsalita. Halata namang natutuwa ito na sinasabon siya ng kanilang mga magulang. Para sa mag-asawa, si Clara ang palaging magaling at walang ginagawang mali. Naramdaman ni Livina ang pamilyar na hapdi ng pagkabigo ng kawalan ng magawa. Ang bawat sentimong kinikita niya ay napupunta sa kanyang mga magulang. Gayunpaman, nakikita pa rin siya ng mga ito bilang isang kabiguan. Hindi maintindihan kung gaano siya nagsisikap, kung gaano niya ninanais na magtagumpay sa sarili niyang mga ginagawa. Jerry, usal ni Livina. Napapagod ka na bang paluguran ng mga tao sa paligid mo? Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Jerry sabay upo sa tabi niya sa couch. Hindi ko pinapaluguran ng mga tao ng sobra. Lahat may limitasyon. Lahat natatapos, Livina. Pagod lang ako, Jerry. Malungkot siyang napangiti. Pagod na ibigay ang lahat pero walang kapalit na pagmamahal na natatanggap. Simple lang namang magmahal, di ba? Pero hindi yun maibigay ng mga magulang ko. Mataman siyang tiningnan nito. May problema na naman ba? Napakagatlabi si Livina at nagpatuloy. Parang umiikot ang buong buhay ko sa gusto nila sa akin. Sila lang yata ang nakita ko mga magulang na pagkasahod ng anak, kinukuha lahat. Hindi naman sila ganong naghihirap. Ay, oo nga pala. Hindi pala nila ako tunay na anak. Huminga ng malalim si Jerry. Sabi ko naman sa'yo, layasan mo na yung pamilyang yan. Kaya mo na naman. Kaya kong bumukod dahil binihisan, pinakain at pinag-aral nila ako. Mapait na sabi ni Livina. At kung gagawin ko yon, ako na naman ang anak na walang utang na loob. Wala silang pakialam sa mga pangarap o sa gusto ko. Puhunan lang nila ako. Parang hindi sila papayag na umalis ako hanggat hindi nila nababawi ang mga ginastos nila sa akin sa buong buhay ko. Mapait siyang tumawa. Ngunit si Clara, hindi niya kailangan mag-alala tungkol sa alinman sa mga yon. Ginagawa niya ang gusto niya. Kumikita siya ng sarili niyang pera. Binibili niyang anumang gusto at pinupuri pa rin yun ng mga magulang namin. Nagsalubong ang mga kilay ni Jerry at naiintindihan ang sama ng loob na gumagapang sa kanyang boses. Please, umalis ka na lang dyan sa inyo. Huwag kang mag-alala. Aalalayin kita sa buhay mo, Livina. Hindi ka naman nila pinahahalagahan dyan. Baka kailangan mong umalis para makita mo ang mga taong mas magpapahalaga sa'yo. Jerry, madali naman kasing gawin yan pero para sa akin sobrang hirap. Mahal ko pa rin naman sila kahit sobrang unfair palagi sa akin. Hindi niya na napigilang mapaiyak kaya mahina siyang nagmura. Pinunasan ni Jerry ang mga luha niya pero mas lalo siyang umatras. Ako na, Jerry. Kaya kong punasan ang mga luha ko. Kaya ko naman ang sarili ko. Hindi ko kailangang alalayan ng ibang tao. Hirap lang talaga kung kumawala sa mga tao nagpapahirap ng kalooban ko. Napabuntong hininga si Jerry. Hindi mo deserve na tratuhin ng ganyan, Livina. Sa labas at ibang tao, ang lakas ng loob mo. Pero kapag mga magulang mo ang pinag-uusapan, naduduwag ka na.
Kung titingnan ka lang nila bilang investment, hindi naman tama yun. Ako, binibigyan ko ang mga magulang ko sa sahod ko. Pero never ko silang narinig na buhayin ko rin sila ngayon. Sa kanila, masaya lang sila na makita ang buhay kong maayos at kontento. Kapag may inaabot ako, natutuwa sila kasi alam nilang ginagawa ko yun dahil mahal ko sila. Malungkot siyang napangiti. Ganyan din naman ang ginagawa ko sa mga kumukup sa akin. Pero hindi sila ganun sa akin. Sa katotoo ka naman nilang anak. Ako, ampun lang naman ako ng mga magulang ko. Bakit ka pa ba nila inampun kung ganyan lang din sila sa'yo? Naiinis na sabi ni Jerry. Hindi mo kailangang manatili doon. Dapat kang umalis sa bahay na yun. Minamaliit ka lang naman at tinatrato ka na parang kasangkapan para kumita ng pera. Huminga ng malalim si Livina. Wala ako sa posisyon para magalit sa kanila. Binigyan nila ako ng kinabukasan. Napabuti pa rin ako kahit wasak na wasak ang kalooban ko sa mga salita nila. Marami na silang nagawa para sa akin. Mahal na mahal ko pa rin sila, Jerry. Hindi ako pwedeng lumayo sa kanila. Lumambot ang mukha nito at hinanap ang mga mata niya. Pero hindi ka nila kinuha para ituring na anak, kundi investment nila. Hindi ka nila kinuha para mahalin, kundi para magtrabaho ka para sa kanila kapag hindi na nila kaya. Tinanggap ka nila dahil doon at hindi dahil mahal ka nila. Ampon ka man o hindi, dapat anak ka pa rin nila, Livina. Pinili nilang alagaan ka. Hindi ka nila dapat ratuhin ng ganito. Bumaba ang tingin ni Livina. Alam ko, Jerry, alam ko. Pero mahirap bitiwan lahat ng binigay nila sa akin. Buhay ako nang dahil sa kanila. Saglit na natahimik si Jerry at hinayaan ang kanyang mga salita. Naisip mo na bang hanapin ang yung tunay ng mga magulang? Natigilan si Livina at naniningkit ang mga mata. Hindi pa. Hindi ko pa naisip ang tungkol sa kanila. Silang sumuko sa akin. Pinamigay nila ako. Bakit ko naman sila gustong makilala? Wala silang ambag sa buhay ko kundi ang ipanganak lang ako. Iniwan nila ako. Mas may nagawa pa tong mga umampun sa akin. Paano pa kaya sila? Kaya ano pang sense para hanapin ko sila? Hindi ko sila kailangan ngayon. Wala akong pakialam sa kanila. Matagal siyang pinag-aralan ni Jerry na para bang binabasa ang mga emosyong ibinao niya sa kaibuturan. Alam mo, Livina, mas maganda pa rin na alam mo kung sino ang biological parents mo. Saka hindi naman natin alam ang dahilan nun kung bakit kanila ipinamigay. Ayaw mo bang mabigyan ng kasagutan lahat ng tanong sa isip mo? Napalunok ng mariin si Livina at muling umiwas ng tingin. Oo, marami akong tanong sa sarili ko. Maraming kulang. Pero mas takot ako na kapag nakilala ko sila, mas dumagdag ang sakit na dinadala ko ng ilang taon. Tumango si Jerry kahit may lungkot sa mga mata. Sana lang alam mo na hindi mo kailangang mamuhay ng ganito, Livina. Hindi mo kailangang manatiling investment lang ng mga magulang mo at hindi pinapahalagahan. Basta kahit anong mangyari, kapag kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ang number ko at darating ako. Marahang tumango si Livina. Mabuti na lang may kaibigan siyang katulad ni Jerry. Pumasok si Livina sa conference room. May meeting kasi sila dahil may bagong documentary series na bubuuin ng management. Mukhang mamimili rin sa kanila ng magiging host para sa show na yon. Nakatuon ang documentary sa malupit na katotohanan ng kinakaharap ng mga taong naninirahan sa malalayong mga nayon at kabundukan. Sabi ni Jerry sa kanya habang binabasa ang nasa papel. I-highlight ang mga paghihirap para mabuhay. Isa tong malaking pagkakataon, Livina. Sana ikaw ang mapili para advantage sa team natin. Tumango si Livina. Sana nga kapag binigay sa akin to, gagalingan ko talaga. Huminga ng malalim si Livina. Sinusubukan niyang maging kalmado. Ang tagal-tagal niya nang naghihintay, kaya hanggang niyang sa kanya ibigay iyon. Mayroon siyang passion, drive at determinasyon na gumawa ng mas malaki. Pwede na yung maging malaking break sa trabaho. So, ang project na to, talagang i-highlight ang boses ng mga taong madalas hindi pinapansin. Sabi ng producer at medyo nananabik pa. At kailangan namin ng isang tao na hindi lamang makakapagsabi ng mga kwento, ngunit tunay na kumukonekta sa kanila. Gusto rin namin ng bagong mukha kaya sa mga bago kami naghahanap. Itinuwid ni Livina ang kanyang likod. May tiwala siya sa kanyang sarili na siya ang mapipili. Alam niyang sa lahat ng baguhan sa station, siya talagang outstanding. Nang matapos ang pulong, narinig ni Livina ang isang grupo ng mga kasamahan na excited na nag-uusap. Alam na yan.
Sabi ng isa sa mga ito. Si Livina siguro ang pipiliin nila para sa show. Siyang nangunguna sa atin lahat kamakailan. Talagang na-impress ang management sa mga ginagawa niya. Kahit rookie pa lang, halata namang magaling talaga. Walang duda. Bumilis ang tibok ng puso ni Livina. Natuwa siyang marinig yon. Ang lahat ay nag-uusap tungkol sa project. Masaya siya na siya ang naiisip ng mga ito. Sana tama kayo. Sana mapili nga ako. Sabi ni Livina at bakas ang pananabik. Gusto ko talagang gawin yon. Kinalaunan ng hapon na yon, isa pang meeting ang idinaos upang ipahayag ang napili para sa documentary series. Kinakabahan talaga siya. Ramdam na ramdam niya ang pagtibok ng kanyang puso. Sana mapansin na talaga siya sa pagkakataong iyon. At ang napili para sa documentary series ay... Pabitin pang producer. Si Sofia. Parang may bumagsak sa harap ni Livina. Sumabog sa palakpakan ng silid nang tumayo si Sofia. Kahit ibang mga katrabaho niya, halatang nagulat din pero wala nang sinabi. Hindi siya makapaniwala sa paglabas niya. Ni hindi niya nga napapansin si Sofia sa istasyon. Palagi pang delay kapag nagbabalita. Paano nangyari yon? Inakbayan siya ni Jerry. Ayos lang yan. Beer tayo mamaya. Gusto mo? Labas mong sama ng loob mo. Napabuntong hininga sa Livina. Bakit hindi ako? Nagtrabaho naman ako ng husto. Expectation din ng lahat ng tao na ako ang pipiliin para sa show na yon. Paano napili ang Sofia na yon? Hindi ko maintindihan. Nang gabing yon, natagpuan niyang sarili sa isang maliit na resto bar kasama si Jerry. Rest day nila kaya wala silang pasok bukas. Pinipilit niyang pakalmahin ang unos ng pagkabigo na bumabalot sa kanya. Tanging si Jerry lang yata ang nakakaintindi sa kanya. Bakit hindi nila ako pinili, Jerry? Tanong ni Livina at kumalat ng eyeliner sa mga mata. Mga paasa sila? Akala ko ako talagang pipiliin. Pinakamagandang outfit pang sinuot ko para kapag tumayo ako at pinalakpakan. Memorable. Kaso mga paasa sila. Nagsumikap ako ng higit sa sino man. Ginawa ko ang lahat ng best ko. Alam mo naman yun, Jerry. Pero bakit si Sofia na yung nakinuha? Bago pa lang yun ah. Lagi pang palpak yun. Kaya niya bang panindigan ng ganung show? Ang arte-arte ng babaeng yun. Binigyan siya ni Jerry ng nakikiramay na tingin at nililinis ang mukha niyang kalat ng eyeliner. Hindi ko rin alam, Livina. Tumahan ka na. Basta alam mo sa sarili mong ginawa mo ang best mo, okay na yun. Isipin mo na lang na baka kaya hindi binigay sa'yo kasi may mas nakalaang mas maganda para sa'yo. Hintay ka na lang ulit sa timing mo. Darating din ang araw na turn mo naman. Ako pang unang papalakpak sa'yo. Umiling si Livina. Hindi kasi makatarungan, Jerry. Hindi ko maintindihan. Nagtrabaho ako para dito. Talagang naisip ko na ako talagang mapipili. Inilagay ni Jerry ang isang kamay sa balikat niya. Magkakaroon ka pa ng iba pang mga pagkakataon. Kailangan mo lang ipagpatuloy. Tahan na. Bangag ka na. Umuwi na tayo. Ngunit hindi sigurado si Livina kung kaya niya. Ibinuhos niya ang buong puso niya roon at parang naging walang halaga ang lahat. Kinaumagahan, kinaladkad ni Livina ang sarili pabalik sa istasyon. Talagang kaladkad dahil sobrang sakit ng ulo niya sa hangover. Nakangiting mukha ni Jerry ang bumungad sa kanya. Masakit ang ulo mo, hindi ba? Pangaasar ni Jerry sabay abot sa kanya ng aspirin at isang bote ng tubig. Heto, kunin mo na. Mukha ka pa rin bangag. Sabi ko, kaunti lang ng inom. Nakailang bote ka. Napaungol si Livina at ininom ang gamot. Ayos lang ako. Saka malakas ako, no? Hindi ako napapatumba ng hangover lang. Sinubukan niyang ituloy ang araw, magsagawa ng mga gawain, dumalo sa mga meeting at gawin ang lahat ng magpapabisi sa kanya. Naglalakad siya sa pasilyo nang bahagya siyang natigilan. May narinig kasi siyang mga hingal ng boses sa loob ng storage room. Nagtataka, naglakad si Livina palapit. Ngunit habang papalapit siya sa pinto, narinig niya ang hindi mapag-aalinlangang mga tunog ng maiinit na mga daing at mga tinig. Bahagyang nakaawang lang ang pinto, ngunit kitang-kita ni Livina si Sofia at ang isa sa mga boss nila. May ginagawang kababalaghan ng mga ito sa ibabaw ng lamesa. Sir, baka may makakita po sa atin dito. Please, huwag po dito. Mahinang sabi ni Sofia habang dumadaing. Pinatahimik naman ito ng isa sa mga boss nila.
Akong bahala. Wala na masyadong tao. Walang makakakita sa atin. Saka sinusulit ko lang to. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka mapipili sa show na yun, di ba? Bumagsak ang dibdib ni Livina sa gulat. Agad siyang napaatras habang mabilis na lumalayo si Livina. Namuo ang katotohanan sa kanya. May hinala siya na may ginawa si Sofia pero ngayon, alam niya na. Grabe ang babaeng yon. Usal na Livina at napailing. Para lang mapili, kailangan niyang gawin yon. May asawa ng boss namin. Talaga kakabit pa siya. Inosente ang mukha niya kaya hindi ko inasahang magagawa niya yon. Napili si Sofia dahil sa ibang bagay. Isang bagay na hinding-hindi gagawin ni Livina. Hindi kailanman naging patas ang buhay, lalo na kung may mga taong humihingi ng pabor, koneksyon at kapangyarihan. At sa mundong yon, hindi magiging sapat ang kanyang pagsusumikap. So, nakamove on ka na ba sa documentary series? Tanong ni Jerry sa kanya. Pero lutang pa rin si Livina. Iniisip niya pa rin kasi ang narinig at nakita niya nung isang araw. Hindi niya alam kung dapat niya ba yung isumbong o hindi. Naguguluhan siya. Gusto na Livina na isumbong sa management lalo na't affair iyon. Pero ayaw rin naman niya ng gulo. Ayaw niya rin na mangialam. Hoy, Livina! Bakit ka tulala? Okay ka lang ba? Tanong ni Jerry sa kanya. Napatingin siya sa binata. Oo, ayos lang naman. May iniisip lang. Napabuntong hininga si Jerry. Tungkol na naman ba sa pamilya mo? Dahan-dahang tumango si Livina. Nagpakawala ng mahaba at mabigat na buntong hininga. Hindi tungkol sa kanilang iniisip ko. May iba akong iniisip. May nakita kasi ako. Kumunot ang noo ng binata. Anong nakita mo? Lumingon siya sa paligid. Tiningnan niyang abalang lahat sa trabaho. Hinila niya ang isang swivel chair at pinaupo si Jerry roon. Lumapit siya ng sobra dahil sa takot na may makarinig. Nang tumingin siya sa binata, sobrang lapit ng mga mukha nila. Okay ka lang? Namumulang mga tenga mo? Puna ni Livina. Bahagyang lumayo si Jerry. Ang lapit mo. Pero hinila niya ang kuwelyo ng damit nito. Kasi kailangan kong malapit ka. Napalunok si Jerry at hindi na nakapagsalita. Umawang na lang ang bibig ng binata habang tinitingnan siya. Pero si Livina, wala nang pakialam sa reaksyon ni Jerry. Tiningnan niya kung may ibang posibleng makarinig sa kanila bago isiwalat ang kanyang nalalaman. May nakita ako na isang bagay na nagparamdam sa akin na mas mabuting mag-move on na lang. Mahina niyang sabi kay Jerry. Tumaas ang isang kilay nito at napukaw ang kuryosidad. Anong nakita mo? Lumapit pa siya lalo at nagtataka siya kung bakit halos magpumiglas na si Jerry. Kaya naman, hinawakan niyang mukha ng binata. Pumirmi ka nga, ang likot mo. Naiinis na sabi ni Livina at mas lalo pang lumapit. Sobrang lapit mo, Livina. Nanginginig ang boses na sabi ni Jerry. Nakita ko si Sofia, kasama ng isa sa higher bosses. Sila ay nasa storage room at may ginagawang kababalaghan. Amo mo na yon. Narinig ko rin silang nag-uusap about sa selection para sa documentary series. Sabi ni Livina at sinusubukang pakalmahin ang kanyang emosyon. Yun ang dahilan kung bakit nakuha niyang show, Jerry. Ang dumi niyang maglaro para lang makapunta sa tuktok. Naiinis ako. Nanlaki ang mga mata sa gulat ng binata. Seryoso ka? Mamaya, bitter ka lang dyan. Napairap si Livina. Mukha bang gagawa ko ng kwento? Totoo nga kasi. Huwag mong sasabihin sa ibang sinabi ko sa'yo, ah. Natahimik si Jerry saglit at pinoproseso ang sinabi niya. Huwag kang mag-alala, Livina. Hindi ako magsasalita kahit kanino. Para namang chismoso ako. At huwag mo nang isipin yon. Huwag na lang tayong mangialam. Itinuon na nga lang ni Livina ang sarili sa kanyang trabaho. Sinusubukan niyang maging abala at tumugon sa mga gawain. Natanggap niya na hindi talaga para sa kanya ang show na yon. Hindi niya hahayaang kainin siya ng tiwaling bahagi ng industriya nila. May sarili siyang landas na tatahakin at gagawin niya yon sa sarili niyang pamamaraan. Pagkatapos, habang lumalalim ang hapon, isang anunsyo ang dumating sa intercom ng opisina. Kaya naipon na naman sila para sa isang meeting. Attention everyone! Meron kaming mahalagang update tungkol sa bagong documentary series.
Hindi na itutuloy ni Sofia ang project. Unfortunately, nahihirapan siyang makipag-ugnayan sa mga taong dapat niyang i-interview, partikular na ang mga paksa mula sa mga nayon at kabundukan. Malinaw na hindi siya makakakonekta sa kanila sa paraang inaasahan natin. Bumubulong-bulong sa kanya si Jerry. Nag-iinarte siguro, hindi kayang assignment. Natawa si Livina. Maarte naman talaga yun, kaya hindi ko maintindihan bakit siya ang napili ng management. Yun naman pala, may something. Hindi niya na mapigilan ang maliit na ngiti na sumilay sa kanyang mga labi. Habang nagpapatuloy ang anunsyo, nakaramdam ng pagkagulat si Livina. Dahil dito, ikinalulugod naming ipahayag na si Livina ang papalit sa papel ni Sofia. Siya ang papalit sa documentary project, effective immediately. Naniniwala kami sa professionalism and passion ni Livina para sa project. Siya ang naiisip naming best candidate para bigyan ang kwentong ito ng pansin na nararapat. Napabuntong hininga si Livina. Ilang beses siyang kumurap, sinusubukang iproseso ang impormasyon. Bumibilis ang tibok ng puso niya sa excitement. Siya ang napili sa pagkakataong yon. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng rejection, sa kabila ng pagkabigo, nakuha niya rin ang para sa kanya. Livina, may idadagdag ka ba? Tanong ng amo niya nang mapansin na nakatulala siya at tahimik. Mabilis na inayos ni Livina ang sarili. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Hinihintay niya ng matagal. Matagal niya nang hinihintay ang sandaling yon, kaya gagawin niya ang lahat para mapatunayan ang sarili. Lubos po ako nagpapasalamat sa pagkakataong ito, sabi ni Livina. Gagawin ko po ang aking makakaya para mabigyan ng hustisya ang mga taong kinikwento natin. Mapapansin po ang documentary series at magdudulot po ng kamalayan sa mga isyong hindi napapansin ng mga tao at ng gobyerno. Ipinapangako ko pong magsisikap po ako na ibibigay ang lahat para sa show. Nagpalakpakan ang mga tao sa silid at naramdaman ni Livina ang kanyang puso sa pagmamalaki. Grabe, nabubuhay pa bang mga tao sa lugar na yun? Tanong ni Jerry habang binabasa ang mga detalye sa pupuntahan nilang kabundukan. Liblib na lugar. Walang supply ng tubig, walang maayos na sanitation at walang makitang mga bukal or something. Patay na yata yung bundok, kaya walang masyadong natural resources. At obviously, may hirap ang mga tao. Hanggang 2 pamilya lang ang pwede nating i-feature. Basta mapapayag sila na makuha na natin. Tapos after nun, bibigyan na lang natin sila ng gift cash. Dapat pala, magdala tayo ng sarili nating inumin. Tumango siya habang inaasikaso ang mga gagamitin para bukas. Oo, magdadala tayo kasi sabi raw, malayong laka rin ang papunta ron. Pero sabi ng boss natin, pwedeng 2 kwentong i-feature natin. Bale, magkaibang episodes lang. About naman sa mga hanap buhay nila ron. Hindi sanay si Livina sa mga pag-akyat sa bundok, pero mukhang talagang mapapalaban siya roon. Okay na rin dahil pwede na rin maging workout niya. Bukod doon, pagkatapos naman ng araw, sa na malapit sa nayon doon sila tutuloy. Napabuntong hininga si Livina. Maghanda tayo para bukas. May mga taong ayaw magpa-interview. Mga nasa isip ng mga yon, sinasamantala lang natin ang sitwasyon nila. Hindi tayo basta-basta maaring pumasok na may dalang mga kamera, magpakita ng ilang malungkot na larawan at sabihing tapos ang trabaho natin. Ratings ang habol natin, pero makasurvive sa buhay ang kailangan nila. So, kailangan nating magawa ito ng maayos para ma-call out ang mga taong dapat tumutulong sa kanila. Nag-iisip si Livina. Alam niyang hindi yun magiging madali, ngunit determinado siyang ipakita sa mundo ang realidad ng buhay ng mga taong nasa ganoong kondisyon. Hindi niya pwedeng basta gamitin ang mga tao bilang props para palakasin ang kanyang karera. Gusto niya rin namang magdala ng tunay na pagbabago at tunay na kamalayan. Nangingiti si Jerry at nakatingin sa kanya na parang wala ng pag-asa. Alam mo, nung high school tayo, wala akong eksaktong pangarap. Pero nang makita kita sa drawing room, nagpa-practice ng piyesa mo, na-inspired ako ng sobra sa'yo. Kaya siguro hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa tabi mo. Pakiramdam ko ang tagumpay mo, tagumpay ko na rin. Tama talaga ako ng piniling inspirasyon. Naningkit ang mga mata ni Livina. Inspirasyon mo pala ako? Bakit ngayon ko lang nalaman yan? Natawa na lang si Jerry at hindi na sumagot. Kinabukasan, lumakad na sila papunta sa nayon. Hingal na hingal siya at ang kanyang team nang makarating sa pusod ng nayon. Lumapit si Livina sa isang lalaking na abala sa paghahanap ng tubig sa tuyong balon. Excuse me po, Manong, sabi ni Livina at sinusubukang maging magalang hanggat maaari.
Isa po akong reporter at gusto ko pong itanong kung maaari po ba namin kayong i-feature at ang pamilya nyo sa loob ng ilang araw? Bibigyan naman po namin kayo ng gift cash para rin po sa abala. Gusto lang po naming mag-film ng isang documentary para maiangat ang kamalayan po tungkol sa krisis sa tubig sa lugar ninyo po. Huminto ang lalaki at tinitigan siya ng mabuti. Umalis na kayo rito. Hindi namin gusto dito ang mga katulad nyo. Hindi namin gustong maging bahagi ng mga kwento nyo. Alam namin na gusto nyo lang kaming gamitin. Ilang tao nang pumunta dito, mga katulad mo rin. Nangako sila na pagkatapos, masusolusyonan ang problema namin dito. Ramdam niya ang galit ni Manong. Pero hindi. Hanggang ngayon, ganito pa rin ang sitwasyon namin. Ano lang ang ginawa ng gobyerno? Mga nagpagawa lang ng mga balon na natutuyo pa rin at nagiging marumi ng tubig. Gusto nyo pumunta dito, kumuha ng mga larawan ng mga paghihirap namin at pagkatapos kumita ng pera. Ramdam ni Livina ang kirot sa mga sinabi ng lalaki. Hindi na siya makapagsalita dahil sa mga sinabi nito. Gusto niyang sabihin na iba sila at walang kinikilingan na kahit na ano, pero ayaw makinig ng mga taga-nayon. Ramdam niya ang namumuong frustration sa kanyang dibdib. Hindi po kami nandito para pagsamantalahan po ang kalagayan ninyo. Gusto lang po naming ipakita sa mundo kung ano ang mga pinagdadaanan ninyo po rito sa inyong lugar. Baka sakaling mapansin ng gobyerno at mas maraming tumulong. Umiling naman ang lalaki. Umalis na kayo. Wala akong pinagkaiba sa kanila. Umawang ang bibig ni Livina nang buhusan siya nito ng maruming tubig. Hindi siya basang-basa dahil hinarangan na siya ni Jerry. Basang-basa ang kaibigan niya at sinipon pa. Bahagya tuloy siyang nakonsensya. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang bumalik muna sa inn. Kailangan nilang mag-isip ng ibang plano. Ngayon, alam ko na. Tahimik na sabi ni Livina at may halong frustration ng boses. Ito ang dahilan kung bakit umalis si Sofia. Hindi niya kinayang reactions and rejections ng mga tao sa nayon. May ibang sarado ang isip. Pero hindi tayo pwedeng sumuko dito, Jerry. Hindi pwedeng umalis na lang. Kailangan nila ng tulong. Tumango si Jerry na balot ng kumot. Oo, pero hindi natin sila mapipilit na magsalita. Kailangan lang nating igalang ang kanilang mga kagustuhan. Bukas, maghanap tayo ng ibang tao na pwede nating i-feature. Ako na lang muna ang pupunta bukas. Wala munang kahit na ano para hindi rin mapagod ang team. Ako maghahanap at i-convince ko sila. Sabi pa ni Livina. Napabahing si Jerry. Sasama pa rin ako. Malayo yun. Kaya kailangan mo ng kasama. Pero may sakit ka pa. Mahinang sabi ni Livina. Umiling naman ang binata. Kaya ko. Mawawala rin to bukas. Ipinikit ni Livina ang kanyang mga mata. Hinayaan niya munang mawala ang pressure habang nakasandal siya sa kama. Sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga pagkabigo at mga pag-urong, alam niyang kailangan niyang magpatuloy. Kailangang marinig ang mga tao roon at hindi siya titigil hanggat walang pumapayag. Kinabukasan, lumakad na sila ni Jerry. Mabuti na lang, malakas ang resistensya ng binata. Naghanap sila ng pamilyang papayag sa gusto nilang mangyari. Ubus ng tubig ko, painom ako, Jerry, sabi ni Livina at hinihingal na. Mabilis namang inilabas ng binata ang tumbler nito. Ubusin mo na yan, kaunti na lang. Kapag wala talagang pumayag, sabihin na natin kay boss. Maghanap na lang tayo ng ibang remote area na pwede nating i-feature at may problema rin. Marahan siyang tumango. Nagpatuloy pa sila sa paglalakad. Pero nang makatatlong pamilya na sila, wala pa rin pumayag. Para yata nag-usap-usap ang mga tao roon na walang tatanggapin ng mga reporter na katulad nila. Hanggang sa isang lalaki ang lumapit sa kanila. Ano bang kailangan nyo? Baka may maitulong ako. Mabilis na lumingon si Livina sa lalaki. Kahit pagod, hindi niya maiwasang mapangiti. Ito ang mismong lumapit sa kanila, kaya pakiramdam niya ay may pag-asa na talaga. Magandang hapon po. Bati agad ni Livina. Ako po si Livina. Reporter po ako at ito pong kasama ko, katrabaho ko. Siya naman po si Jerry. Ano pong pangalan nyo? Ako si Raul. Inayos ni Raul ang dalang sako. Hapon na. Hindi dapat kayo magpaabot ng gabi dahil madilim na rito. Matamang nakatingin sa kanya si Manong Raul. Seryoso lang ang mukha nito pero hindi maintindihan ni Livina kung bakit may nababanaag siyang kalungkutan doon. Madungis si Manong Raul, luma na ang mga damit at marumi ang mga paa. Sa itsura pa lang nito,
Alam niyang mahirap talaga ang buhay sa lugar na yon. Kailangan po kasi namin ng pamilya na pwede naming i-feature kahit isang buong araw lang po para makita rin po namin ang sitwasyon dito sa nayon ninyo. Magalang na sabi ni Livina. Baka pwede po kayo? Sandaling hindi nakapagsalita si Manong Raul. Isang araw na makakasama kayo? Tumango agad si Livina. Ako po ang reporter. Part po ng team ko itong kasama ko. So, bale, ako lang din po ang makakasalamuhan ninyo. Saka, susubukan ko rin po ang buhay na mayroon kayo rito. Bahagyang napayoko si Manong Raul at umiwas ng tingin. Maayos ang buhay niyo sa syudad. Tapos, nandito kayo sa mahirap na nayo namin at kung ano-anong ginagawa ninyo. Umuwi na lang kayo. Bahagya siyang lumapit kay Manong Raul. Manong, sige na po. Parte po kasi ng trabaho namin to. Isa pa, gusto rin po naming makatulong sa mga problema rito. Kaya malaking bagay po sa akin kung papayag po kayo. Sige, bukas bumalik kayo rito. Bukas nyo na lang simulan. Malapit nang dumilim at umuwi na kayo. Mahihirapan na kayong umuwi kapag madilim na. Saad ni Manong Raul. Pero nagpumilit pa si Livina. Pero sasama po kami hanggang sa bahay ninyo para alam po namin bukas ng team kung saan po kami pupunta. Pwede po ba, Manong Raul? Napabuntong hininga ito. Sige, sumunod kayo sa akin. Mabilis na napangiti si Livina. Nagkatinginan sila ni Jerry. Alam niyang nakikita na rin ito ang pag-asa. Magkakasabay na nga silang pumunta sa bahay ni Manong Raul. Hawak siya ni Jerry sa kamay dahil natatapilok pa siya sa ilang mga bato. Boyfriend mo ba si Jerry? Biglang tanong ni Manong Raul habang naglalakad sila. Hindi napigilang tumawa ni Livina. Hindi po, malabo pong maging boyfriend ko tong si Jerry. Naningkit naman ang mga mata ng kanyang kaibigan. Manang, huwag kang maniwala. May LQ lang po kami nitong si Livina, kaya siya ganyan sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Talagang nakuha pang magbiro ng ganoon ni Jerry. Mga pagod na nga silang lahat, pero nagulat siya nang mahinang tumawa si Manong Raul. Mamaya, kayo ang magkatuluyan yan ha. Tukso pa nito. Umiling agad si Livina. Huwag na ho mag-asawa kung ganon. Umismid naman si Jerry. Grabe ka talaga sa akin, Livina. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa bahay ni Manong Raul. Natigilan sila sa paghakbang nang makita ang maliit na kubo. Maya-maya'y lumabas ang 4 na bata at kinuha agad ang sako kay Manong Raul. Kasunod ng mga ito, lumabas na rin ang isang ginang. Sino yang kasama mo, Raul? Tanong ng asawa nito. Sumagot naman agad si Manong Raul. Reporter daw, Mina. Pupunta sila rito bukas. Kukuha na ng normal na buhay natin sa araw-araw. Magandang gabi po. Bati ni Livina. Bukas po, babalik po kami rito para sa pag-shoot ng documentary. Huwag po kayong mag-alala. Para lang pong ginagawa niyo ang tipikal niyong gawain. Huwag niyo na lang pong isipin na may kamera sa paligid. Basta magtatanong-tanong lang po ako ng mga bagay tungkol sa buhay niyo po rito sa nayon. Maya-maya'y lumapit sa kanilang muli si Manong Raul. Halina kayo. Ihahatid ko na kayo hanggang sakayan sa ibaba para masigurado kong ligtas kayo. Pasensya na kayo ha. Hindi ko kayo maimbitahan sa hapunan. Sapat lang ang pagkain namin at asin lang ang ulam namin. Pasensya na talaga. Umiling agad si Jerry. Wala namang kaso sa kanila yon. Hindi naman sila umaasa ng kaibigan niya na alokin sila ng hapunan. Ngayong nakikita niya si Manong Raul, hindi niya alam kung bakit naninikip ang dibdib niya. Nakatingin kasi ito sa kanya at may kumikislap na mga luha sa mga mata. Para bang sobrang hiyang-hiya talaga ito na hindi man lang sila maalok ng maayos sa hapunan. Hindi naman po, kailang kahit hindi niyo po kami mapakain ng hapunan sa inyo. Pinilit ngumiti ni Livina para mapanatag si Manong Raul. Huminga ng malalim si Jerry. Ang mabuti po, umalis na po tayo. Tahimik silang naglakad pabalik. Gayunpaman, hindi mapigilan ni Livina na magtanong-tanong pa rin kay Manong Raul. Hindi dahil gusto niyang makasama yon sa documentary, kundi dahil nagiging interesado na talaga siya sa buhay ng mga ito. Ano pong kinabubuhay niyo kung ganon? Tanong ni Livina. Sumagot naman si Manong Raul. Naghuhukay ng mga kamote at gabi. Ibinibenta ko sa murang halaga sa ibaba o minsan nakikipag-barter na lang ng bigas. Ngayon po, wala po kayong benta kaya wala po kayong ulam? Hindi mapigilang tanong ni Livina. Tumango naman si Manong Raul. Oo,
Kaunti lang din kasi ang naani ko at ang iba hindi pa pwedeng kunin. Kanina may nakuha na ako. Matatawid na ang pagkain namin noon at mga baon ng mga bata. Napangiti si Livina. Talaga po? Nag-aaral po ang mga anak ninyo? Mabuti naman po at kahit na mahirap ang buhay, pinag-aaral nyo pa rin po sila. Napabuntong hininga si Manong Raul. Ayokong matulad siya sa amin ni Mina. Kahit minsan hindi sila nakakapasok, gusto ko pa rin na maigapang sila sa pag-aaral. Lumambot ang ekspresyon ni Livina. Ipagpatuloy niyo lang po yan, Manong Raul. Darating po ang araw na magiging maayos po ang lahat para sa inyo at sa pamilya niyo po. Nang nasa sakayan na sila, nalingon siya ni Manong Raul. Manong, maghintay lang po kayo rito. May bibilhin lang po ako. Jerry, pakisamahan mo naman dito si Manong. Mabilis lang ako. Huwag muna kayong aalis. Tumakbo na si Livina palayo sa mga ito. Naghanap siya ng pwedeng mabilhan ng ulam. Mabuti na lang, may bukas pang nagtitinda ng mga inihaw. Yun na lang ang kanyang binili. Pagkatapos niya ron, bumili rin siya ng ilang kilo ng bigas at mga dilata at pati na rin instant noodles. Lahat ng pinamili ni Livina, sariling pera niya yon. Alam niyang pupuntahan pa nila si Manong Raul bukas pero hindi niya na matiis. Nang malaman niyang asin lang ang ulam ng mga ito, nahabag agad ang kanyang puso. Nakita niyang mga payat na mga bata kanina at talagang naaawa siya. Nang makabalik si Livina, ngiting-ngiti siyang inabot yun kay Manong Raul. Ipinag-grocery po namin kayo pero bukas po, ang tipikal na ulam niyo po sanang ihanda niyo para po makita ng mga tao ang tunay na sitwasyon ninyo. Tapos kapag wala na pong camera, pwede niyo na pong gawing ulam itong kaunting pinamili ko po. At may mga inihaw po diyang manok at trilyanong bangus. Pwede pong ulamin ang pamilya niyo ngayong gabi. Umiling agad si Manong Raul at ayaw hawakan ang mga supot na ibinibigay niya. Hindi ko matatanggap yan. Pero pinilit pa rin ni Livina ang mga yon. Please, sige na po. Tanggapin niyo na po. Matutuwa po ako kung tatanggapin ninyo. Saka pasasalamat ko na rin po kasi nag-abala pa po kayo na ihatid kami ni Jerry hanggang dito sa sakayan. Tumango naman ang kanyang kaibigan. Oo nga po, Manong Raul. Sige na, tanggapin niyo na po. Hindi po titigil yang si Livina hanggat hindi mo po tinatanggap ang mga ibinibigay niya. Walang nagawa si Manong Raul kundi ang tanggapin ang mga yon. Mahinang tumawa si Livina nang makitang hiyang-hiya ito at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. Maraming salamat. Napakabait mo talaga, Livina. Mahinang sabi ni Manong Raul, mas lalo siyang napangiti. Walang anuman po. Kumain na po kayo ng marami sa kanang pamilya nyo. Para bukas kapag nag-shoot po kayo, marami po kayong lakas. Magpakabusog po kayo. Sige na po, mauna na po kami. Marahang tumango si Manong Raul. Sumakay na sila sa tricycle at umalis na. Nang makabalik sila sa inn, napangiti na lang siya. Habang nasa sasakyan kanina pabalik sa inn, nasa isip niya pa rin ang pamilya ni Manong Raul. Bakit parang ang bait mo sa pamilyang yon? Tanong ni Jerry sa kanya. Nagkibit balikat si Livina. Hindi ko rin alam. Naawa lang siguro ako. At siguro, namamangha na rin kay Manong Raul. Kasi tinataguyod niya pa rin ang pamilya niya kahit anong mangyari. Nakakamangha lang na may ganong magulang na gagawin ng lahat para sa mga anak. Tipid na napangiti si Jerry. Hindi ka nakakatanggap ng pagmamahal sa mga magulang mo. Kaya kahit kaunting pag-ibig sa loob ng pamilya ng ibang tao, napapansin mo. May bahid ng pait sa boses ni Livina. Siguro nga, Jerry. Pero alam mo, kanina nung una ko siyang makita, hindi ko alam pero parang ang gaan-gaan ng loob ko. Alam mo yon, parang ang tagal na naming magkakilala pero ngayon ko lang naman siya nakita. Yun talagang nararamdaman ni Livina nang makita niya ang naluluhang mga mata ni Manong Raul. Tila dinudurog ang kanyang puso ng pinong-pino. Para bang hirap na hirap itong ipakita ang tunay na buhay kahit na yun naman talagang layunin nila kung bakit sila nandoon. Nang sinabi ni Manong Raul na asin lang ang ulam ng mga ito, naramdaman niya ang sakit. Hindi alam ni Livina pero para itong tatay na takot sabihin sa anak na hindi nito kayang gawin ang lahat. Paano na lang kung magtuloy-tuloy itong documentary series natin? Siguro bawat masasamahan natin, ma-attach ka. Napangiti si Jerry. Ngayon ko lang nalaman na soft-hearted ka pala. Natawa na lang si Livina. Ikaw lang naman ang nakakakita nun. Kaya kinabukasan, nilook forward na agad ni Livina ang pumunta sa bahay ni Manong Raul.
Pagpunta pa lang nila ron, nagulat siya nang yakapin siya ng mga bata. Bakit niyo ako niyayakap? Nagtatakang tanong ni Livina. Sumagot naman ang batang babae. Kayo raw po ang nagbigay sa amin ng ulam kagabi. Sobrang sarap po, Ate Livina. Yun po ang unang beses na nakatikim kami ng lechong manok at masarap na bangus. Parang hinaplos ang kanyang puso. Talaga? Mabuti naman at nagustuhan nyo. Palagi kayong magpapakabait ha. Mag-aral din kayo ng mabuti para dumating ang araw na makakabili na kayo ng masasarap na ulam. Napangiti si Livina. Natutuwa talaga siya sa mga anak ni Manong Raul at Aling Mina. Nang magsimula na silang mag-set up, hindi na siya inistorbo ng mga bata. Kaya sinabi niya na lang na walang kaso kung iistorbohin siya. Sa buong shooting, dapat naman talaga na makikipag-interact. Hindi ba almusal lang ang kukuha na ninyo? Sa tanghalian, hindi na? Tanong ni Manong Raul sa kanya. Tumango naman agad si Livina. Opo, kasi po, mas bibigyan po namin ng pansin kung saan po kayo kumukuha ng tubig. Tumango agad si Manong Raul at napangiti. Oo, kahapon nasimulan na namin ang paghuhukay pero itutuloy ulit namin. Hindi pa kasi lalabas ang tubig doon. Kumunot ang noon ni Livina. Naghukay? Maghuhukay pa po kayo? Hindi po ba may mga balon na? Umiling si Manong Raul. Marurumi nang lumalabas. Talagang putik at lumot na. Kaya kailangang maghukay ulit. Mata niyang tiningnan si Manong Raul. Buhay na ang kamera, pero parang si Livina ang nakakalimot na may kamera sa paligid. Talagang interesado lang siyang makinig sa mga kwento ni Manong Raul. Pagkatapos ng almusal ng mag-anak, sumama na sila ng team niya sa lugar kung saan naghuhukay ang mga ito. At doon, nakita niya nga na may hinukay ang mga ito. Bumaba si Manong Raul doon, pati na rin ang 2 bata nitong anak na mga lalaki. Bago i-set up ni Jerry ang camera, kinuha nito ang clip sa bag niya at inipitan siya ng buhok. Hindi ka nag-iipit. Pawis na pawis ng leeg mo. Ngumiti naman agad si Livina. Salamat. Napatingin ulit si Manong Raul sa kanila. Sigurado bang hindi kayo magkasintahan? Tumawa si Livina at ang mga katrabaho nila. Pati mga ito, ganoon din ang pang-aasar sa kanila ni Jerry. Pero sa kanya, wala naman talagang ibig sabihin ang mga kilos nila ng binata sa isa't isa. Napairap si Livina. Back to work na, mga issue talaga kayo. Para namang bago kayo sa amin itong si Jerry, close na talaga kami nito. Bumalik na nga si Livina sa trabaho. Pinapanood niya muna ang mag-aama na maghukay ang mga ito. Dahil curious na rin, hindi niya maiwasang magtanong. Gaano po kayo katagal na maghuhukay dyan? Tinanaw niya ang ilalim. Mukhang mahirap hukayin. Parang wala pa po akong nakikitang pag-asang tubig. Mamaya pa yan kapag iniwan namin. Kapag binalikan may tubig na tapos hanggang dito. Itinuro ni Manong Raul kung hanggang saan magkakaroon ng tubig. Mahirap hukayin kapag may mga matitigas lang. Tinulungan niya na ang mga ito. Bumaba na rin siya sa hukay kahit pinigilan siya ni Manong Raul. Kahit sa pagtatanggal lang ng mga putik, makatulong siya. Naninikip kasi ang dibdib ni Livina na nakikitang pawis na ang mag-aama kahuhukay sa tubig na inaasam ng mga ito. Dahil kailangan nilang hintayin pa ang tubig na magkaroon kinabukasan, bumalik muna sila sa inn. Nag-update at nag-edit na rin ng team. Samantalang siya, kinuha na ang pagkakataon para makapagpahinga. Habang nasa banyo, pinagmamasdan niya ang tubig na tumutulo roon. Hindi ko inaasahan na ang mga simpleng bagay na natatamasa ko, pahirapan pang makuha ng ibang tao. Kaya anong karapatan kong magreklamo? Mas may malalaki pang mga problema kaysa sa akin. Napabuntong hininga si Livina. Mukhang tama nga si Jerry. Masyado kong broken-hearted para sa series na to. Baka bawat pamilyang makakover namin, maawa na lang talaga ako. Habang tumatagal, hindi na lang promotion ang gusto ni Livina. Gusto niya na talagang makatulong, maging boses ng mga taong hindi nabibigyang pansin. Mabuti na lang talaga, ipinaglaban niya ang kanyang pangarap sa mga taong kumupkup sa kanya. Pagkalabas ni Livina sa banyo, nagulat siya nang makita niyang nag-aabang si Jerry. Hinila siya nito at pinaupo sa kama. Napangiti siya nang ginamot ni Jerry ang mga paltos niya sa paa at mga maliliit na sugat sa palad. Napapansin talaga ng binata ang maliliit na bagay sa kanya. Ganyan kayo ka-sweet?
sabi ng katrabaho nila na kasama nila sa kwarto. Kaya kayo na pagkakamalang magjowa eh. Natawa na lang sila ni Jerry. Kinabukasan, bumalik na sila sa bahay ni Manong Raul. Binalikan na nga nila ang hinukay ng mag-aama kahapon. May tubig na nga roon, pero nawala ang ngiti niya nang makitang malabo ang tubig na naroon. Malabo pa rin, sabi ni Livina at tinanong ang mga bata. Kukunin niyo pa rin? Wala kasi si Manong Raul. Pumunta ito sa taas para mag-ani ng mga kamote. Pinasama na rin ang isa pa nilang cameraman para makuhaan din si Manong Raul. Si Livina naman ang sumama kina Kaloy at Lino para umigib ng tubig. Mas okay na po to, Ate Livina. Mas malabo po at itim na ang tubig sa ibang balon. Ang iba po may lumot na, sabi ni Kaloy habang nagsasalok ng tubig sa ginawang hukay kahapon. Napakagatlabi si Livina. Pangligo, panglaba, panghugas, pati pang inom. Diyan din kayo kumukuha? Tumango naman si Lino at itinuro ang mga galon. Opo, Ate Livina. Magkakahiwalay po yan. Mamaya po kapag nandyan na po si tatay, pupunta po ulit kami rito. Maglalaba raw po si nanay at liligo na rin po kami. Pero malabo pa rin ang tubig. Nag-aalala na talaga siya sa pamilya ni Manong Raul. Hindi ba kayo nag-aalala kapag iniinom nyo rin ang tubig na galing dito? Hindi ba sumasakit ang mga tiyan ninyo? Sanay na po ang mga tiyan namin, Ate Livina, sagot ni Kaloy. Saka pinapakuluan naman po yan ni nanay. Pero hindi talaga mapakali si Livina. Bumabaha ang pag-aalala sa kanya para sa mga kalusugan ng pamilya ni Manong Raul. Kung pwede na lang pigilan na huwag nang kumuhang mga bata, nagawa na sana ni Livina. Subalit talagang ganoon ang buhay mahirap ng pamilya ni Manong Raul. Kaya walang choice ang pamilya nito kung hindi pagtiyagaan kung ano ang mayroon. Pagkatapos magigib ng 2 bata, tinulungan niyang magbuhat ang mga ito ng galon. May maliit na karito ng mga bata at doon tinali ang mga galon ng tubig. Tinulungan ni Livina sina Kaloy at Lino. Medyo malayo-layo pa pabalik sa bahay. Lubak-lubak pa ang daan kaya bawat patak ng tubig, nanghihinayang siya. Pero wala naman siyang magawa. Alam kong frustrated ka, sabi ni Jerry nang makarating na sila sa bahay ni Manong Raul. Pero isipin mo na lang na pagkatapos nito, maraming makakapanood at maayos na ang water system dito. Napabuntong hininga na lang si Livina. Sa industriyang to, kapag ibinigay mo ang puso, talaga masasaktan ka talaga. Hindi lang to para sa promotion. Parang simula nang gawin ko to, Jerry, nabuhay muli ang apoy sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag pero lahat ng pinaglalaban ko kina mama at papa, parang nagkaroon ng sense. Nagpatuloy sila sa mga gawain ng pamilya ni Manong Raul. Ang dalang tubig ng mga bata, pinaghati na lang ni Aling Mina. Gamit sa buong bahay ang tubig, kaya hindi niya lubos maisip kung paano walang tubig ang mga tao roon. Ano po? Minsan kapag pumapasok sa school ang mga bata, talagang parang binasalang po sila ng 2 tabong tubig? Hindi makapaniwalang tanong ni Livina. Tumango naman si Aling Mina. Oo, lalo na kapag pahirapan ng tubig. Kung magsasabon pa kasi sila, mas mahihirapang magbanlaw, mauubusan ng tubig. Kaya kuskus na lang. Pero mamaya liligo kami at maglalabas sa ginawang hukay ni Raul kahapon. Kapag nagtagal, mas lalo pang lalabo ang tubig doon kaya sasamantalahin na agad namin. Napabuntong hininga na lang si Livina. Bawat sandali at bawat kwentong napapakinggan niya, mas lalo siyang nahahabag. Kaya pinangako niya sa kanyang sarili na gagawin ng lahat para matulungan ang mga tao sa nayo na yon. Maya-maya, nakabalik na sina Manong Raul at ang isa nilang cameraman. Nagpahinga muna silang lahat sa katre sa labas. Samantalang nasa loob na ang pamilya ni Manong Raul, mukhang abala na para sa pananghalian. Tayo, kailan tayo kakain? Sabi ng katrabaho niya. Hindi pa naman ako masyadong gutom. Busog ako kanina. Tumango naman silang lahat. Busog na kasi sila sa kinain nila bago umalis. Kaya sa hapon na lang sila nagkasundong kumain. Kinuha muna nilang pagkakataong yon para magpahinga. Napabuntong hiningang isa niyang katim. Kapag nakikita mong mga gantong buhay, kahit itsapuwer tayo sa loob ng opisina minsan, mapapaisip ka na lang talaga, no? Naswerte pa tayo kung tutuusin. Buhay nga naman. Ang hirap makasurvive. Tumayo na muna si Livina at nag-ikot-ikot hanggang sa nakarating siya sa tungko ng bahay. Natigilan lang siya sa paglalakad nang marinig sina Aling Mina at Manong Raul na nag-aaway.
Nasisiraan ka na ba ng ulo? Naiinis na tanong ni Aling Mina. Talagang umutang ka pa ng manok nang may makatay ka? Hindi naman kailangan pakainin ng mga tao na yan. Alam nilang pinunta nila rito. Ano't napaka-espesyal pa na ipinangutang mo pa sila ng manok para may maitinola ka. Hayaan mo na. Makakakain din naman tayo. Sabi ni Manong Raul. Aalis na sila mamayang hapon. Gusto kong mapakain ng masarap na pagkain ng mga bisita natin. Lalo na si Livina. Siya ang pinakamabait sa ating lahat. Hiyang-hiya na kung hindi natin sila maalok ng pagkain dahil asin lang ang ulam natin. Napailing si Aling Mina. Napaka-ipokrito mo, Raul. Hindi ka makautang ng ganyan sa pang-araw-araw na buhay natin. Pero para mapakain lang ang mga yan, talagang nangutang ka pa. Alam naman nilang mahirap ang buhay natin. Inaasahan na nilang wala tayong maiaalok na maayos sa kanila. Napakagatlabi si Livina. Mukhang gusto ni Manong Raul na ibalik ang pabor sa kanila. Mas lalo siyang namangha sa pagkatao nito. Kaya nang sinabi niya yon sa mga kasamahan niya, sinabi ni Livina na kumain pero kumain lang ng kaunti para hindi naman maubusan ng pamilya ni Manong Raul. Habang kumakain sila, nakita niya si Manong Raul na nakatingin sa kanya. Nakikita niyang nangingiti ito habang nakikita siyang kumakain. Binigyan din siya ng bukod na mangkok ng ulam at mas lalo siyang nagulat na pati karne ng manok na nasa plato nito, ibinigay na sa kanya. Nanlaki ang mga mata ni Livina. Naku Manong, wag na po. Wala na po kayong ulam. Bakit binibigay niyo pa po sa akin? Ayos lang. Nakangiti pa rin sabi ni Manong Raul. Ayos na ako sa sabaw. Sige na Livina, kumain ka ng marami. Talagang pinagluto ko kayo para sa inyo yan lahat. Kumain ka pa. Nangangayayat ka na. Kung ganito ang trabaho mo, dapat nagpapataba ka para lagi kang may lakas. Napangiti si Livina. Parang hinahaplos ang puso niya. Walang mali siyang ginagawa ni Manong Raul. Pakiramdam niya, para siyang tinuturing na anak nito. Una nitong binigyan ng mga ulam ang mga anak, pati na rin siya, na para bang bahagi rin siya ng mga dapat nitong alagaan. Bago umalis, binigay nila kay Aling Mina ang gift cash. Naglabas naman si Livina ng pera at binilin na bayaran ang manok na inutang ni Manong Raul. Nagulat pa si Aling Mina na alam niya pero sinabi niyang ayos lang at bayaran na lang para wala ng problema. Babalik po siguro kami rito kung nagawa na po ng aksyon ng tungkol po sa water supply po ninyo. Nakangiting sabi ni Livina. Napangiti agad si Manong Raul at matamang nakatingin sa kanya. Talaga? Babalik pa kayo rito? Marahan naman siyang tumango. Opo, sisikapin ko pong bumalik kung may oras pa po ako. Niyakap na si Livina ng mga bata. Napangiti na lang siya. Magaan din ang loob niya sa mga batang yon. Hangad niyang dumating ang panahon na sana gumanda rin ang buhay ng mga ito. Namamangha siya sa pamilya ni Manong Raul. Mahirap man, pero sama-sama pa rin. Livina, gusto ko sanang ibigay to sa'yo. Mahinang sabi ni Manong Raul at inabot ang isang regalong kupas ng gift wrapper. Tay, hindi po ba sa atin namin yan? Tanong ni Kaloy sa ama. Umiling lang si Manong Raul at pinilit sa kamay niya ang regalo. Para sa'yo yan, Livina. Sa'yo na lang. Matutuwa ako kung tatanggapin mo. Tinanggap niya naman yon at bahagyang napangiti. May ate pa po pala sila? Nasaan na po siya? Umiling si Aling Mina. Kinuha ng nanay. Hindi rin kayang alagaan dati ni Raul. Sakitin kasi si Joy. Bale, pangalawang asawa niya na ako. Pangalawang pamilya kami ni Raul kasi yung nanay ng anak niyang yon naging katulong sa syudad. Nakakilala ng mas may kayang lalaki. Kaya yon at doon na nagpakasal. Napayuko si Manong Raul at sinaway ang pamilya nito. Tama na, wag niyo nang ikwento yan. Aalis na sila. Humarap muli sa kanya si Manong Raul. Sana magustuhan mo ang regalo ko. Oo, para yan sa anak kong si Joy. Ibibigay ko sana nang makagraduate siya sa kolehiyo. Kaso nahiya ako. Hindi na ako nagpakilala. Wala rin naman akong mukhang maihaharap. Hindi ako nagpakaama sa kanya. Sige na, umuwi na kayo. Maraming salamat. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya para yakapin din si Manong Raul. Maraming salamat din po. Kung ano man po ang iniisip ninyong pagkukulang, hindi naman po siguro matatanggal na mabuti pa rin po kayong ama.
Salamat po at nakilala ko kayo at ang pamilya ninyo. Nakakamangha po ang pagkatao ninyo. Nang kumawala si Livina sa yakap, nakita niyang naluluhan na rin si Manong Raul. May mahihinang hikbi na umaalpas sa bibig nito. Pasensya na, Livina. Ramdam niyang pilit pinipigilan ni Manong Raul ang emosyon pero hindi nito magawa. Naisip ko lang na para kong niyakap ng anak kong si Joy. Pangarap ko na mayakap ulit siya kahit saglit lang. Kahit hindi niya na malaman na ako ang tatay niya. Mataman niyang tiningnan si Manong Raul. Sa kabila ng mga paghihirap para lang mabuhay, isang ama na nangungulila rin sa anak. At tila dinudurog ang puso ni Livina para roon. Nang makauwi siya, marahan niyang binuksan ang regalo ni Manong Raul. Isang mumurahing dress lang yun na kulay puti. Mumurahin pero pakiramdam niya, ginawa lahat ni Manong Raul para makabili ng ganoong damit. Kung sino ka man, Joy, sana alam mo na may tatay na nagmamahal sa'yo ng ganito. Mahinang sabi ni Livina habang hinahaplos ang damit. Inihanger niya ang dress at itinago sa kanyang closet. Pakiramdam niya may paggagamitan ng dress na yon. Sa mga lumipas na araw, naging maayos naman ang lahat sa kanyang trabaho. Unti-unti na rin siyang napapansin. Marami ring nanonood ng documentary series nila. Pero bago matapos ang taon, hindi niya inasahang mabibigyan siya ng parangal para sa episode na kung saan pamilya ni Manong Raul ang bida. Kaya habang tinatanggap ang parangal, masaya siya dahil suot niya ang dress na ibinigay ni Manong Raul. Babalik ka sa nayon? Tanong ni Jerry sa kanya. Marahan siyang tumango. Oo, pasasalamatan ko sila. Titingnan ko rin kung kumusta na bang water system doon. Sabi kasi maayos na raw. Saka gusto ko silang bigyan ng bigas at groceries. Lagi ko kasing naiisip na baka mamaya asin na naman ang ulam nila. Ewan ko, pero talagang may kung ano sa sarili ko na ang hirap nilang tiisin. Kaya nang umakyat siyang muli sa bundok, nakita niya ang mga ito. Tuwang-tuwa siya nang sinalubong siya ng mga bata, pati na rin si Manong Raul. Nang ipinakita niya rito na may natanggap siyang award at suot ang dress na ibinigay nito, naluluha ito habang nakangiti. Parang proud na ama sa isang anak. Sana marami ka pang mapagtagumpayan sa buhay, sabi ni Manong Raul sa kanya. Malungkot siyang napangiti. Kaya rin po siguro gusto kong bumalik dito para naman po mabidang achievement ko. Sa bahay po kasi ayaw po nila tong pinili kong landas. Hindi po nila gusto at wala po silang pakialam. Salamat po Manong Raul sa mga bagay na kaya ko pong gawin. Marami po kayong pagkukulang sa mga anak ninyo. Pero alam ko po na darating ang araw na magiging maayos ang lahat. Makakaahon po kayo sa hirap dahil pinipilit nyo pa rin po na maging mabuting magulang. Nang pababa na siya sa bundok, parang may kapayapaang nananatili sa kanyang dibdib. Kung mayaman lang talaga siya, bibili siya ng bahay at lupa. Ibibigay niya na lang kay Manong Raul. Gayunpaman, ang kapayapaan na dulot ng ibang tao, sisirain naman ang pamilyang kumupkup sa kanya. Livina, kailangan nating pag-usapan ng tungkol kay Clara, sabi ng kanyang ama. Hindi magandang lagay niya. Ang sabi ng doktor, nasa huling yugto na siya ng kidney failure. Kung walang transplant, hindi siya mabubuhay. Nag-aalala pa rin siya kay Clara. Kahit na buong buhay ni Livina parang anino lang siya ng tunay na anak ng mga ito. Nanginginig ang boses ng kanyang ina at hindi makatingin sa kanya. Livina, hinihiling namin sa'yo na ibigay ang isa sa mga kidney mo kay Clara. Natigilan si Livina. Ano? Hindi ko kayang gawin yan. Naningkit ang tingin ng kanyang ama. Livina, kailangan mong gawin to. Ikaw lang ang makakatulong sa kanya. Malaki ang utang na loob mo sa amin. Kailangan mong gawin ang pabor na to. Ano, hindi ka na namin mapapakinabangan? Makasarili ka na? Nadurog ang puso ni Livina. Talagang gustong-gustong mapakinabangan siya ng mga ito sa pinakamasakit na paraan para sa kanya. Bata pa siya noong dinala siya sa bahay na yon. Wala siyang kaalam-alam kung sino ang tunay na mga magulang. Namulat na lang siya na nandoon sa bahay na yon. Akala ni Livina, kapag inaampon ay binibigyan ng pagmamahal. Pero hindi yon ang nararamdaman niya sa pamilyang yon. Para sa mga ito, pinaparamdam sa kanya ang pagiging pabigat. Hindi siya tinatrato tulad ng kung paano talaga tamang mahalin ng mga magulang ang isang anak.
Nangingilid ang mga luha sa mga mata ni Livina habang umiiling. Hindi ko po kaya. Hindi ko gagawin. Hindi po ako ang backup ni Clara. Hindi lang po ako spare part na reserba ninyo. Namula ang mukha ng kanyang ama sa galit. Ang pagiging makasarili mo, Livina, pinapairal mo na naman. Kinuha ka namin, binigay namin ang lahat, at ngayon, ayaw mo kaming tulungan. Hindi ko kayo tutulungan. Sigaw ni Livina na tumayo mula sa mesa. Hindi mo po ako masisisi. Hindi ako ang kapalit ni Clara at hindi ko po isasakripisyo ang sarili ko para sa kanya. Ang mga mata ng kanyang amay kumikinang sa galit. Kung gayon, umalis ka. Kung ayaw mong tulungan kami, lumayas ka sa pamamahay ko. Wala kang utang na loob. Hindi ka namin anak. Gusto kong mawala ka na. Hindi na kita gustong makita pa. Matagal niya nang gustong umalis. Yun lang naman ang hinihintay niya. Gayunpaman, tila hinihiwa ang kanyang puso sa mga masasakit na salitang kanyang natatanggap. Nabasag ang boses ng nanay niyang si Ann habang sinusubukang makialam. Please, wag mo namang sabihin yan. Anak din natin si Livina. Pero umiling siya at sunod-sunod na bumagsak ang mga luha. Hindi, ma? Tama si Papa. Hindi ako bagay dito. Hindi niyo naman talaga ako mahal, di ba? Inampun niyo lang ako dahil gusto niyo lang akong gamitin. Hindi naman talaga ninyo ako tinatrato na parang anak niyo, hindi ba? Gusto niyo lang ako palaging magdusa. Oo! Galit na sigaw ng kanyang ama. Gusto kitang magdusa para makabawi sa panlolokong ginawa ng nanay mo sa akin. Kumunot ang noo ni Livina. Ano pong ibig niyong sabihin? Nabaluktot ang mukha ng kanyang ama sa sobrang galit. Niloko ako ng nanay mo, Livina. Niloko ako ni Ann. Sabi niya sa akin, ampun ka lang naming dalawa. Pero nang tumuntong ka sa 10, nalaman ko ng buong katotohanan. Hindi ka lang namin basta inampun. Anak ka pala ng nanay mo sa ibang lalaki at talagang niloko niya pa ako. Nagsinungaling siya sa akin, Livina. Nagsinungaling siya kaya galit na galit din ako sa'yo. Gustong gusto kitang pahirapan para makaganti ako sa nanay mo. Sa asawang niloko ako. May pamilya na pala siya pero pinikot ako at nagpakasal sa akin. Kaya wag kang magtataka kung bakit gustong gusto kitang pahirapan. Dahil instrumento ka sa pagsisinungaling ng nanay mo. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Livina. Hindi siya makapaniwalang totoong ina niya pala ang nanay na kinalakihan niya. Buong buhay niya, naniwala siyang ampun lang talaga siya na pinabayaan ng magulang. Yun naman pala, tinatago siya sa isang lihim. Lumabas na ang katotohanan, para siyang namamagitan sa pag-ibig sa kanyang ina. Hindi niya alam na biological mother niya pala ito. Kaya simula ng araw na yon, hindi na siya nagdalawang isip na umalis sa bahay na ang tanging gusto lang ay mahirapan siya. Kaya ng gabing yon, tumuloy na muna siya sa kondo ni Jerry. Wala namang ibang ginawa ang binata kundi ang i-comfort siya. Pakiramdam ni Livina, yun ang katotohanan na nagpalaya sa kanya. Kaya pala ganoon na lang siya kung itrato ng mga ito dahil mas may mabigat pa palang dahilan. Hindi ko matanggap na kung sino pang tunay kong ina, siya pa ang tinuring akong parang hindi anak. Umiiyak na sabi ni Livina. Niyakap siya ni Jerry. Kapag kalmado ka na, kausapin mo na siya. Kailangan niyong mag-usap para masagot lahat ng tanong na bumabagabag sa isip at puso mo. Marahan siyang tumango. Kaya nang bahagya siyang kumalma, umuwi na muna siya sa kanila. Wala ron ng kanyang ama't abala sa ospital. Mabuti na lang, nakahanap na ng ibang donor si Clara. Nung una na binigay ka sa akin ng tatay mo, ayaw sana kitang tanggapin. Iniwan ko na kayo noon. Pag-amin ng kanyang ina, nag-asawa na ako at hindi alam ni Greg na may anak ako sa pagkadalaga. Bakit mo ako tinanggap? Mapaklang tumawa si Livina. Inampun lang ako para pahirapan ninyo? Bakit? Baby pa lang naman ako nun, di ba? Anong alam ko sa kasalanan ninyo? Bakit kailangan ako ang mag-suffer ng ganito? Tumulo ang mga luha ng kanyang ina. I'm sorry. Pasensya na. Naging makasarili ako. Gusto ko kasi na makaahon sa hirap. Kaya na hirap akong bitiwan si Greg. Iniwan ko kayo ng tatay mo sa bundok. Tapos hindi na ako bumalik kahit kailan. Hanggang 3 taon ka na. Pumunta sa akin si Raul. May sakit ka nun.
at hindi kanya kayang ipagamot. Kaya kahit ayaw ko, tinanggap kita. Hindi naman namin kailangang mag-ampo noon dahil buntis na ako kay Clara. Pero nakiusap ako kay Greg. Sinabi ko na lang na anak ka ng kaibigan ko. Kaso nalaman niya pa rin ang totoo. Galit na galit siya sa akin kaya ang galit niya. Sa'yo niya na lang palagi naiibunton. Wala na siyang maintindihan sa lahat nang marinig niyang salitang Raul. Isa lang ang naisip niyang tao. Kaya nang ninginig ang mga kamay, inilabas niya ang kanyang cellphone. Ipinakita niya ang larawan ni Manong Raul doon. Siya po bang tatay ko? Tanong ni Livina. Suminghap ang kanyang ina. Siya nga. Paano kayo nagkakilala? Joy ang pangalan mo dati. Pero nang pinarehistro kita, Livina ang pinalit ko sa pangalan mo. Hindi niya na masagot ang kanyang ina. Sunod-sunod na tumulo ang mga luha ni Livina. Hindi niya alam na nasa harap niya pala ang totoo niyang ama. Kaya pala ganun na lang siya kung tingnan ni Manong Raul. Punong-puno ng kalungkutan at pangungulila. Kaya naman nang magkaroon ng rest day, pinuntahan niya agad ang nayon. Gustong-gusto niyang makita ang kanyang ama na si Manong Raul. Nang makarating doon, naabutan niya itong nagluluto. Nanlaki ang mga mata nito at napangiti nang makita siya. Samantalang siya, namumuon agad ang mga luha. Livina, napadalaw ka. Hindi na naituloy ni Manong Raul ang sinasabi nang sinugod niya ito at mahigpit na niyakap. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Bakit hindi po kayo nagpakilala? Sandaling natahimik si Manong Raul, pero maya-maya ay sumagot na rin naman. Ayokong isipin mo na lumalapit lang ako dahil nakapagtapos ka na. Pero anak, kahit kailan, hindi kita nakalimutan. Kapag may pagkakataon, sumisilip ako sa bahay ninyo. Humihiling ako na sana nasubaybayan ko rin ang paglaki mo. Gustong-gusto kitang makasama at bawiin pero alam kong mas gagandang buhay mo roon. Mas lalo siyang lumuha. Nung una, ayaw niyang makilala ang tunay na mga magulang. Subalit ngayong alam niya ng si Manong Raul ang kanyang ama, sana pala'y matagal niya nang ginawa. Sana pala'y hindi na siya namamalimos sa mga taong dinadamay siya sa galit kahit wala naman siyang ginagawang masama. Simula ng araw na yon, hindi na pinutol ni Livina ang koneksyon kay Manong Raul. Gusto niya rin na mas makilala ang mga kapatid niya sa ama. Kaya nang makaipon siya, bumili siya ng maliit na bahay. Doon niya itinira ang mga ito kasama niya. Pinalayas na rin naman siya ng asawa ng kanyang ina, kaya wala na rin siyang babalikan. Hindi na rin siya pinipilit ng mga ito na ibigay ang lahat ng sahod niya. Siguro, nagsawa na rin sa pagpapahirap sa kanyang asawa ng kanyang ina. Unti-unti, nakikita niyang nagbabago ang buhay ni Aling Mina at Manong Raul. Binigyan niya ng bigasan ng mga ito at napalago, kaya hindi niya na problema. Kung sustentuhan niya man, hindi namimilit ang kanyang ama na si Manong Raul. Basta kapag umuwi siya sa bahay, palagi siyang masaya. Alagang-alaga si Livina ng kanyang ama't mga kapatid. Kahit si Aling Mina, may malasakit din sa kanya at palaging nililinis ang kwarto niya. Lahat ng mga achievements niya, halos mapuno ng pader ng bahay nila. News anchor na si Livina, kaya parang rutina sa pamilya nila na panoorin siya palagi. Kapag sumasapit ng 7:00 ng gabi, dapat bukas ng flat screen na TV na si Manong Raul pa mismo ang bumili. Sa pamilyang yon, mas naramdaman niya ang kaligayahan at tahanan. Nandito po ako para manligaw, tatay. Kinakabahang sabi ni Jerry. Tumaas ang mga kilay ni Manong Raul. Tatay agad, naliligaw ka pa lang. Palibhasa, alam mong boto ako sa'yo. Napailing na lang siya at natawa. Nang mga sandaling yon, hindi pa rin siya makapaniwala na nililigawan siya ni Jerry. Kaibigan niya ang binata pero inaamin niya rin na hindi naman mahirap mahalin si Jerry. Sa mga lumipas na buwan, naging sila na rin naman ang binata. At masaya siya dahil first girlfriend at first boyfriend nila ang isa't isa. Matagal na pala siyang crush ni Jerry kaya simula high school, palagi itong bumubuntot sa kanya. Umalis ka rito. Ang dami kong ginawang kasalanan sa'yo. Huwag mo na akong alagaan. Sabi ng kanyang ama na si Greg na hindi na makalakad. Nadulas ang asawa ng kanyang ina.
nagkaroon din ng mild stroke. Unti-unti na itong nagpapagaling. At kahit walang nagsabi sa kanya, tumutulong pa rin siya sa pag-aalaga. Kahit ganon, hindi niya pa rin matitiis ang isang ama na kinalakihan niya. Napabuntong hininga siya at tinulungan ito sa pagkain. Kahit ano pang sabihin niyo, Papa, hindi ako aalis. Tumatanaw pa rin ako ng utang na loob sa inyo. Kahit may kasalanan po kayo sa akin, hindi ko pa rin po maaalis ang katotohanan dahil sa inyo kung bakit maayos ang buhay ko ngayon. Tumulo ang mga luha ni Greg. Naging masama ako sa'yo, pero ginagawa mo pa rin ito. Baliw ka ba? Tipid siyang ngumiti at sinuklayan ang buhok ni Greg. Hindi naman po. Mahal lang po talaga kita kahit minsan ang ligalig mo po. Kapag marami siyang bagay na ayaw at nahihirapan na siya, iniisip niya na lang palagi na mas maraming taong naghihirap kesa sa kanya. Kaya kahit minsan masakit, tinatanggap na lang ni Livina. Ipinagpapasalamat niya pa rin dahil mas pinatatag din naman siya ng mga hamong ibinigay sa kanya ng may kapal. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagdurusa ay hindi isang bagay na tinitiis natin ng walang layunin. Ang sakit na nararamdaman natin ngayon ay ang lakas na mararamdaman natin bukas. Kaya sana, yakapin natin lahat ng binibigay na paghihirap at hintayin ang pagpapalang matatanggap pagkatapos ng pagtitiis sa lahat. Muli, eto po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.